Yo, what's up? So, discuss ko lang yung mga trades ko last week sa very beginner-friendly na way. Alright? So, hindi mo na gagamit ng kung ano namang terms sa forex trading. Kumbaga, parang kausap ko lang yung someone na walang alam pa masyado sa forex trading. So, ready ka na ba? Let's go! Alright. So, di tayo ngayon sa AUD-USD. Ang trade ko last week ay... Saan ba yung trade ko last week? Ito, check natin. Ayan, nandito tayo. Yan, dito tayo banda. So, naka-replay mode na ako ngayon. So, dito sa replay mode, papakita ko sa inyo kung paano exactly naging thought process ko. Alright? So, una, syempre, yung gagawin natin, kunyari, nandito yung trade. For example, ngayon ay Wednesday. Okay, para sa totoo lang, January 27 na ngayon. Pero let's see, Wednesday today. Okay? So, kaka-open lang ng market, mga 3, yan, mga 3. Alright? Tapos, syempre ang gagawin natin, para malaman natin yung bias natin, yung pinaka-long-term bias natin is, pupunta tayo sa higher time frame. Pwedeng 4 hours yan, pwedeng daily. Ayan, iba pupunta sa daily, iba sa 4 hours, iba nag-weekly pa. Ako, okay na ako hanggang 4 hours. Ayan, so 4 hours tayo. So, saan ko nakuha itong support level na to? Syempre, yung support level, yun yung pinaka-floor price niya. Dito ko siya nakuha banda. Okay, ito kasi itong support level na to is na-break na siya. Okay, na-break na yung price na yung sabihin, mas bababa pa siya. So, dati nag-bounce, ngayon nag-break. So, most likely, bababa pa siya. Pero, ang di natin minsan nakikita, meron pang isa dito banda. Ayan. Okay, ayan. Meron pang isa. So, coach, paano yan na-break na rin? Ayan, magandang tanong yan. So, kung pupunta tayo dito, sa time na to na wala pa yung ibang candles na yan, no? Kung titingnan natin, yes, na-break siya, pero hindi pa ganun ka-strong. Okay, hintay tayo niya ng malaking magandang break para makita natin na clear talaga yung pag-break ng price dito sa level na to, which is 0.618. Tapos, if ganyan lang naman nangyari, mga balang, nagkaroon ng mini consolidation, di ba, mini range, di ba? So, yung range, sa mga hindi pa nakakaalam, yan lang yung ganun-ganun, or consolidation, yan, ganyan-ganyan lang siya. And then, tsaka siya umakyat ulit dun sa price na ito. Okay, so ibig sabihin, hindi pa talaga ganun ka, ang market. Hindi pa siya nagsasabing bababa siya. Okay, kasi umangat talaga siya. Usually, yung mga ganito, yung sinasabi ng ibang tawag dito ay liquidity sweep. Okay, sabihin daw, naghahanap siya ng liquidity para umangat. Alright? So, iba naman pwedeng false breakout. Iba nakikita, kunyari, ganyan. Diba? Parang head and shoulders. Diba? Yan, ganun. Kanya-kanya ng tawag. Alright? So, balik tayo dito banda. Ayan. So, nakita natin na paangat na talaga siya dito sa higher time frame. Nakita natin kasi na-respect niya tong level na to. Na-respect niya. Yung sabihin ng na-respect is talaga nag-bounce siya dun. No, talagang meron yan. Kumbaga, present. Parang ganoon. Okay? So, ito naging false breakout lang. Nag-break, retest. Ayan. Ito yung magandang pasok na isa, no? So, Friday, 2 weeks ago pa to, no? 10 days ago to. Kasi 27 ngayon, 17 to. So, yung next is, syempre, yung dito banda, no? Ayan, dyan. Banda sa area na yan. Yan, dito banda. Okay, dyan banda. Pero syempre, yung isa pa is yung dito talaga. Kung makuha mo yan. Yan, dito banda. Ayan. O, di ba? Magandang level yan. Alright. Zoom in pa tayo sa lower time frame. Ngayon, nasa na tayo? Andito na tayo ngayon. It's Wednesday and kaka-open lang ng market. Yan, 15 o'clock. Ayan, yan, dyan banda yan. Alright, so nakita natin pataas. So, maghanap tayo ng buying opportunities. So, kung papasok tayo dito, makikita natin na ito, present siyang resistance level na yan. So, meron pa tayong isang support level dito. Okay, so huwag kayong malito ha. Galing tayong 4 hours, bumaba tayo sa 5 minutes. Yung iba gusto 1 hour lang. Tapos bababa sa 5 minutes. Ayan. Alright. So, ngayon, kung titignan nyo dito, mag-zoom out ako, nagre-ready na siya na umangat. Alright? Unti-unti na siyang umaangat. Okay? Tinatry na niyang i-break yung mga previous na mga highs. Ayan. So, naging ito, di ba? So, yun na yung mga next na itatry i-break. Tapos, ito pa. Ayan, yung mga tinatry niyang i-break na mga highs. Na-break naman na. Alright? And then, nag-momentum siya.
pataas. Yung pataas. Diba? Uptrend siya. So, ngayon, it's 3 o'clock. Yan, dyan tayo usually pumapasok, diba? London session, 3 o'clock. Trading time na. Lalo na sa mga day traders, yan. Very particular sila sa oras. Ayan, 3 o'clock. Ayan, dito. Tapos nakita natin umangat, diba? Umangat siya. So, forward ko lang, Alright, umangat. Teka, double check ko lang yung trade ko. Baka mawala ako. Dito sa MT5 yun. Anong oras ba ako nag-trade noon? Okay. Sige, balikan ko lang, dito banda. Ayan. So, dito ako banda pumasok. Alright? Around 3:45. So, try kong pumasok sa lower time frame para mas makita nyo. Ayan. Okay, kung titingnan nyo, ayan, meron pa tayong mas maliit dito na support level. So, very, actually advanced tong strategy na to, no? Kasi from higher time frame to lower time frame, then dami mong time frame na tinitingnan. So, kung beginner ka, usually, ang sinasabi ko, focus ka lang muna sa dalawang time frame. Alright? Minsan, pwede ka mag-try isa muna para lang makapractice mo yung mata mo. Pero yan, minimum 2 time frame. Isang high for your bias and then isang low for your confirmation. Which is, ito yung confirmation natin. Dito ako banda pumasok. Alright? Diyan ako banda pumasok. Tapos, ang pinaka-SL ko ay, sige, double check ulit natin. Kasi baka hindi siya maging accurate. So, actually, nandito siya lahat, no? Sa Discord channel natin. So, lagay ko lang dito banda. Ayan, ilang pips ba yun? 3.3. Alright, 3.3 pips. Dito ko sa, ayan. Double check ko dito sa 5 minutes para, ayan, so, mga ganyan, yan. Around ganyan. Sige. So, pakita na lang natin siguro yun yung pinost ko sa Discord. Ayan. Tapos, ang pinaka-TP natin is nasa higher time frame. Alright? So, again, medyo advanced pala to, no? Pero, tatry natin yung best natin para makasunod yung mga beginners. Diba? Punta tayo ngayon ng higher time frame. Makita natin na nagbe-build up na siya. Packet na siya. So, ngayon is, pinaka-goal natin is mapunta siya dito banda, no? Ayan, dito banda sa high na to. So, ilan yan? Ayan. Actually, hindi pa, no? Ito pa palang isa. Meron pang isa. Ayan, dito banda. Ayan. Yan yung pinaka-initial. Actually, initial goal, okay na to. Pero kung mapunta man dyan, why not? Diba? Times 8 yung pera mo. So, yung ibig sabihin ng RR is, for example, nag-risk ako dito ng around, maliit lang, $400, $300 lang. Tapos, yung reward mo is, ita-times mo siya sa RR. For example, ito 8. So, that's around, sabihin natin 400. 400 times 8. So, that's $3,200. Pero hindi yun yung aking, sige, para lang, ayan. 2,500, alright? Nasa 2,500. So, ayun nga, nasa around 3,000 nga tayo. $300 yung nirisk ko. So, 3 times 8. Ayun, nasa around $300 nga talaga siya. Alright, so sige, move forward tayo dito sa trade na to. So, ang nangyari ay, dito ako naghanap ng, actually hindi ako naghanap ng confirmation candle, no? So, ito na yung pinaka-confirmation candle ko, yan mismo. Hindi pa nga masyado yung bullish engulfing na yan, no? Hindi pa siya masyadong bullish engulfing. So, again, kaya nga, sabi ko, advanced talaga to. Talagang, kung ayaw mo maghahanap ng mga confirmation candle, kasi extra confirmation yun, di ba? Kailangan sobrang lupit mo na maglagay ng mga key areas mo. Okay, kasi ito, sabi mo, ito key area to. For sure, i-respect na to. Okay, yung iba kasi, kapag newbie ka pa lang, key area ba to? Hindi ako sure. Hintay ko muna magkaroon ng confirmation candle. Ayan, yun yung mga thought process niya. Alright? So, sige. So, balik tayo dito sa trade na to. So, 5 minutes na lang para hindi masyadong matagal. Alright? So, yun yung nangyari, di ba? So, next natin. Ayan, so umangat nga siya ng umangat. So, naririnig ko sa mga ibang mga forex traders, ang pinakamalulupit daw na trades mo is hindi siya masyadong nagdo-drawdown. Okay? Kasi pag nag-drawdown siya, palaki ng palaki yung chance na ma-hit yung SL mo. Pag umangat siya, paunti ng paunti yung chance na ma-hit yung SL mo. Okay? So, ganun siya. So, yun nga yung nangyari. So, 3:45 pumasok.
na TP ng around 6 o'clock. Okay, so around more than 2 hours din yung paghihintay sa trade na to. So, okay na rin, no? So, not bad na rin siya. So, yun yung pinaka-thought process. So, syempre, again, mabilisan to. Nasa lower time frame ka. Pwede mo rin gawin to sa, for example, 30 minutes sa time frame or 15 minutes na time frame. Tapos, double check mo sa 4 hours. Okay, pwedeng 4 hours, papuntang 15 minutes. Or 1 hour, papuntang 5 minutes. So, depende pa rin sa iyan. So, syempre, yung like kong sasabihin sa inyo is, mag-backtest muna talaga kayo. Okay, backtesting muna sa isang time frame. And then, backtesting sa dalawang time frame. Ayan, so, syempre, any skill naman talagang kailangan mong masanay. So, umpisa talaga mahirapan ka, ganoon naman lagi, and then masasanay ka. Alright? Sige, move on tayo sa next trade. Ayan, so nandito tayo ngayon sa GBP USD. So, yung trade ko yun, Thursday naman tong trade ko na ito. Kung isa ka palang experienced trader na meron ka naka-ready na 6-figure investment at gusto mo pang mas maging consistent yung results mo, meron kami na-offer na one-on-one mentorship program. Ako, si Coach X at si Coach Tim. If gusto mo magkaroon ng qualification call, punta ka lang sa link sa baba sa Calendly at mag-book ka lang ng schedule mo. Okay? So, again, saan tayo pupunta? Higher time frame muna. Okay? So, 5 minutes to. Punta tayo sa 1 hour or sa 4 hours. Alright? So, kung titignan nyo ano ang nangyari, diba? Itong magandang resistance level to. Na-break niya initially, pero bumalik siya. So, ang kagandahan naman dito is gumawa siya ng higher na low. Okay? Mas mataas na low. Diba? Mas mataas na low. So, sign yan na pataas na yung market. Kasi kung ganito pa lang yan, yan, baka nag-range pa siya. Pero kasi gumawa siya ng mas mataas na low compare dito. So, sign naman yan na aangat na siya. Nagbe-build na siya ng momentum. So, yung ibang sinasabi nila, baka flag pattern daw yan or anything, di ba? So, depende na yan kung paano mo siya nakikita. Okay? O, lagay nga tayo ng sample flag dyan para makita mo. Ayan. Ayan. So, actually ito, pwede mo rin sabihin na flag to. Pero, ang pinaka masasabi ko lang para mas madali, hindi mo na kailangan yung mga pattern. Grabe yung pag-break niya. Tapos, ang pag-pullback niya is maliliit na candles. Tapos, ang pag-break niya, supposedly yan, sa magandang area of alignment. Okay? Sa magandang area of alignment, which is ito siya. No? So, nakita natin, angat, pababa siya ng pababa, papunta doon sa area of alignment natin. Pag napunta doon sa area of alignment, dyan tayo banda papasok. Okay? Sige, so balik na tayo dun sa 5 minutes na time frame. So, dito na ako, naghahanap na ako ng pasok. So, pwede ka mong pumasok dito? Siyempre, hindi muna. Bakit? Kasi hindi pa siya nagkikreate ng ayan. So, tawag ng iba dyan, break of structure. Okay? So, ibig sabihin lang nun is nagpalit yung trend. So, paano magpapalit yung trend? Ibig sabihin, mas mataas to. Ayan, ito yung ano mo, di ba? Resistance level, umangat na siya, tapos, ayan, bumabalik na siya. Bumalik, tapos umaangat pa siya. Alright? So, yun yung tinatawag na break of structure. Ito naman, yung ibang tawag nila, liquidity sweep. Ayan. So, ibig sabihin, magandang level, tapos, nag-false breakout siya. Ayan, matawag false breakout. Di ba? So, pwede ba tayo mag-sell dito? Kasi, coach, ano to break, retest yun hindi. Bakit? Kasi pumunta tayo sa higher time frame. Ang sabi natin, magbabay tayo. Naghahanap tayo ng buying opportunity kasi nga, ang sabi natin, malakas ang buy. Okay? Nag-range, nag-break, nag-retest, naghahanap tayo ng buy. Punta na tayo dito. So, syempre, hindi tayo papasok dyan. Hintay muna tayo. Hintay tayo ng clear na pagtaas dito sa lower time frame. So, coach, paano nakabantay kayo? Medyo nakabantay ka dito kapag nasa lower time frame kasi ang goal mo is ayun nga, maganda yung pasok mo, maganda yung risk to reward mo. Okay, so iba naman ginagawa nila, nag-a-alarm sila. Okay, so right click mo lang to sa trading view tapos add alarm, makita mo yung alarm kasi nasa replay tayo, baka hindi siya nagpapakita ngayon. Ayan, so bumaba na. So ngayon bumaba na, ayan, hanap ka na dito na ngayon ng magandang pasok. So pwede kang punta sa 1 minute na mas mababa pa. Di ba? So, double check ko lang ulit kung saan ako pumasok, no, para mas sigurado. Yan, bumaba pa.
Tapos, na-hit na niya tong level na to, no? Na-hit na niya tong level na to. So, hintayin na lang ako ngayon ng magsasabi na paangat na siya. Alright, so paano masasabi yon? Pak, pak. Ayan, ganun. Alright? Sige, so umangat. Ayan, so umangat siya, umangat. Ayan, so malapit na ako pumasok nito. Teka lang, double check lang natin. So, ayan, nung dinouble check yung trade ko dito sa Discord, pumasok ako mga 840. So, lagay ko lang 840, no? Lagay natin sa 840. Yan, para ma-sure. Ayan, dito ko banda pumasok. Okay, so siguro kaya nandito na punta yung level kasi may spread. 'Di ba? So, nakita ko rin kasi na, ayan, umangat na from this lower low. Nagkaroon na siya ng higher low. 'Di ba? So, yan na yung nangyari. Kaya sinabi ko na paangat na ito. Okay, nag-respect siya dito sa level na to ulit. Alright, so pumasok ko. Ayan, so baka dito ko banda pumasok, no? 840. Yan, tama, 840 yan. Tama dito, 840. Tapos yan, pinost ko sa Discord, 8:41. Yan, 8:41 PM. Tapos, ayan yung nangyari pa, no? Tumambay pa siya dyan and then umangat. Alright, so parang mabilis. Punta ako dito sa 5 minutes. Tapos, ayan. So, yun na nga yung nangyari. So, forward ko lang. Yan, bumalik pa. Nag-respect. Pero kung titignan mo, di ba, na-respect niya. Usually, yung iba rito, magsisell. Di ba? Kasi may red eh. Di ba? Kaya lang, ang problema, gumagawa siya ng mga higher low. Di ba? So, ibig sabihin, nagmo-momentum siya pataas. Nagbi-build up na siya para ma-break tong level na to. So, angat ko lang. Ayan. So, isa pa palang problem, kasi nakita ko, di ba, paangat na siya. Sige, dito muna tayo. Naglag ng onti lang, no? Ito muna ako. Ayan. So, ang problem lang ang nangyari is, di ba, nung umangat na dito, yan, nakita ko umangat na, tapos nag-break na, naglagay ako ng SL dito. Okay? Sa isa kong account. Yung malaki kong account. Okay? Sa mali kong account, hinayaan ko lang. So, ang nangyari sa malaking account, ayan, na-SL siya dito. Tapos around, I think less than 1 RR. Or baka nasa 1 RR yun. Diba? Tapos, ang nangyari is tumuloy-tuloy. Ayan. Tulog na ako niyan. Ano oras ba to? Hindi, yan, 12 na to yun. Hindi na ako nag-check ng charts ng time na to. Until umangat siya na umangat. And then, pagising ko, napunta na siya dito. Ayan, sama siya. Hintay lang natin. Wala pa masyadong volume nito. Madaling araw pa. Okay. Sige. Angat pa natin. Ayan. So, punta dito. Ayan. Dito banda. Nag-close na ako ng trade. Sabi ko, okay na tong 8RR. Okay. Nalula na ako sa 8RR. Pero kung titingnan nyo, titingnan nyo. Diba, tumingin tayo sa higher time frame. 1 hour, 4 hours. Diba? Tingnan natin yung 4 hours. Kung titingnan nyo, malaki talaga yung chance na reversal niyan. Kasi tingnan mo yung pagbaba niya. Pagbaba niya, pak. O, diba? Tuloy-tuloy siya. Tapos dito, nag-green siya. Parang, diba? Parang ngayon lang siya nag-range ng ganito katagal. Diba? Kasi nag-isip yung market and then nag-decide siya i-break. Tapos, yan. Most likely, or hindi pala most likely, mataas yung probability na magre-reverse talaga siya. So, hindi ko na inisip yun. Siyempre, okay na ako sa 8RR. Pero kung titignan nyo, tignan natin kung saan siya pupunta. Sa 1 hour tayo para makita natin. 1 hour. Ayun. So, umangat pa siya ng umangat. Alam ko, umabot pa to ng ilang RR ba to? Ayan. 20 RR nga yung umabot siya. Alright. So, ano ko na to? Itanggalin ko na yung replay. Ayan. So, siguro explain ko lang yung kanina, no? Yung nangyari sa AUD-USD ko. Ayan, na SL tayo. So, ayan, may maganda tayo ditong area. Tapos nakita ko nagbe-build up siya. Build up. Ayan, nasa higher time frame tayo. Then, bumaba ako sa lower time frame. Ayan. Tapos, nakita natin, ayang level na nirespect niya to. Sige, bawa ko sa 1 minute. Sa 1 minute ko talaga to nakita Ayan. So, sa 1 minute, nagkaroon siya ng double bottom.
Or, pwede mo ring sabihin na head and shoulders na pattern. Okay, kaya dito ko banda pumasok. Okay, nung nagbe-build up na siya pataas, pumasok ko dyan. Tapos biglang yan, umangat na umangat, diba? Pinagmayabang ko pa sa Discord. Nakasabay ba kayo umangat? And then, ang nangyari is, yun, bumaba siya ng bumaba. Okay, so ang pinakapangit lang na nangyari dito is, pumasok ako, pero may holiday ngayon sa AUD. Bank holiday ngayon sa Australia. Alright? So, make sure na lagi mo rin titingnan yung Forex Factory mo. Okay, so siguro ako parang overconfident ako sa mga trades ko, di ba? So, yun yung nangyari sa akin. So, yun lang sa ano na to, sa video na to. I hope marami kang natutunan. And if may mga questions ka, and if nagustuhan mo tong video na to, comment mo naman sa baba. Yun lang, kita sa next one.